Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, January 6, 2024. Patuloy nga pong lumalakas yung shear line na posibleng nagdudulot nga yan ng pag-ulan. Davao region, dito po sa may Northern Samar, Eastern Samar, kasama rin po dyan yung Samar, Surigao del Sur, at Surigao del Norte. Kaya ba yung pag-iingat sa ating mga kababayan na yan po yung kombinasyon na ng shear line at ng easterlies ay makaka-apekto dyan sa mga parte ng nasabing lugar. Kahit nga nakakaranas tayo dyan ng mga posibleng pag-ulan, mainit at maalinsangang panahon pa rin ang ating posibleng maranasan. At habang yung ating northeast monsoon o yung amihan ay patuloy na stable yung kanyang pagbuga, no? Dito nga yan sa may parte ng Cagayan Valley, Apayao, Mountain Province, Kalinga, Ifugao, Aurora, Quezon, Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon. Ayon naman po sa ating advanced weather forecast from January 6 hanggang January 15 ay wala po tayong posibleng minomonitor na anumang bagyo na mabubuo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. And sa advance prediction naman ng global outlook ng Joint Typhoon Warning Center ay hanggang January 23 ay wala po tayong nakikita sa ngayon na posibleng bagyo na mabubuo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Dumako muna tayo sa ating rain map animation kung saan nga yung mga posibleng lugar na makakaranas ng mga pag-ulan. Dito nga po sa ating rain map animation may mga tsansa ng pag-ulan kung saan nga itong shear line ay nakaka-apekto sa may parte ng Bicol region, northern portion ng Visayas, at asahan din natin dito sa northern portion ng Palawan ay may mga tsansa po ng pag-ulan. Pero yung halos sa buong Luzon hanggang dito nga po sa Mindoro provinces ay magiging maganda ang lagay ng panahon. Maging dito nga po sa may parte ng Visayas sa may southern portion ay magiging maayos ang lagay ng panahon. Maging dito nga po sa may parte ng Mindanao, asahan lamang natin may tsansa ng pag-ulan sa eastern section ng Mindanao at makulimlim na kaulapan sa may parte ng Davao at Zamboanga Peninsula. Pagdating naman po ng alas 3 ng hapon mamaya, tuloy-tuloy pa rin po may tsansa ng mahina at katamtamang pag-ulan ng parte ng Bicol region, northern portion pa rin ng Visayas, at asahan natin magkakaroon na nga ng mga pag-ulan ng halos sa malaking bahagi ng Mindanao. May tsansa na rin ng pag-ulan sa may southern portion naman ng Palawan. Pero pagdating naman po mamayang alas 6 ng gabi, ganun pa rin po, makulimlim na kaulapan ay asahan na natin dito pa rin sa may parte ng Bicol region at may mga tsansa pa rin ng pag-ulan. Dito naman sa buong Luzon, asahan naman natin magiging makulimlim ang kaulapan na may tsansa ng mga isolated rain shower. May tsansa pa rin ng mga pag-ulan ng malaking bahagi ng Mindanao at maging dito nga po sa may Palawan. Pagdating naman po ng alas 10 mamayang gabi, ganun pa rin po, may tsansa pa rin po ng pag-ulan ng eastern section ng Visayas at ng Bicol region dahil pa rin po yan sa shear line. Makulimlim na kaulapan po asahan natin sa may parte ng Mindanao at yung isolated rain shower. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast ng European Center, pagdating nga po ng January 7, mananatili nga po yung shear line ay makakapekto sa ating bansa. At pagdating ng January 8, wala pa rin po tayo nakikitang anumang sama ng panahon na nabubuo sa loob at labas ng ating bansa. At pagdating naman ng January 9, by January 9 magkakaroon tayo ng possible low pressure area sa may parte naman po yan ng Japan.
at wala naman yung magiging direktang epekto sa ating bansa. Pagdating naman po ng January 10, mas lalakas muli yung northeast monsoon o yung amihan at yung shear line po ay magpapaulan muli yan sa may eastern section ng ating bansa. By January 11, shear line pa rin po ang magiging dahilan ng pag-ulan dito nga po sa may parte ng Visayas at ng Bicol region. Pagdating naman po ng January 12, mas malalakas na pag-ulan, posible nating asahan, lalo po yung pagdating ng gabi dito nga po sa may Visayas at Bicol region, hanggang dito po yan naabot sa may parte ng Mindoro provinces at ng Palawan. Pagdating naman po ng January 13, mas malalakas na pag-ulan muli, posibleng maranasan dito sa may parte ng Catanduanes, at asahan natin may mga tsansa na rin ng pag-ulan sa may Polillo Island, Quezon, at asahan din natin sa may northern portion pa rin ng Visayas ay magkakaroon ng mga tsansa ng pag-ulan. By January 14 naman, mapapansin po natin may mga tsansa muli ng pag-ulan ng eastern section ng Luzon, Central Luzon, hanggang dito nga po sa may parte ng Southern Luzon. May mga pag-ulan po tayong posibleng asahan naman sa may parte ng Mindanao dahil po yan sa mga kumpulan ng kaulapan. Pagdating naman po ng January 15, asahan pa rin po natin may mga tsansa ng pag-ulan sa parte ng Bicol region, Visayas, dito po sa may parte ng Central Luzon dahil pa rin po yan sa mas lumalakas yung ating northeast monsoon at ang pagsasalubong nila nung amihan. Sa ngayon nga po, mapapansin natin wala po tayong anong bagyo na minomonitor sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero bagamat wala nga po tayong bagyo, asahan pa rin po natin yung mga tsansa ng pag-ulan dahil nga po sa may shear line at ito nga po ay sa pagbabanggaan ng amihan at ng easterlies. Inuulit ko po, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po.